Panawagan ng mga ibang congressman na mag-try ka na magpatingin sa psychiatrist para makatulong sa iyo at para malaman mo rin kung ano ba ang attitude ng buhay mo, ano ba ang kakulangan sa isip mo. Yung sinabi niya, napupugutan niya raw ang ulo di umano ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Hindi po normal yan, mga kaibigan. Hi! Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw tayo ng Monday, October 21, 2024. Now, mga kababayan, nagsalita kanina yung mga congressman at yung ibang mga senador na kung saan sa kanilang pagsasalita, kanilang mga komentaryo, dahil hindi po maiwasan na maitanong ng mga media personality kung ano ang reaksyon nila sa mga inasal ni Vice President Sara Duterte nung mga nakaraan araw. Now, mga kababayan, dito sa mga inasal ni Vice President Sara Duterte, hindi po katanggap-tanggap. Yes, hindi katanggap-tanggap sa isang katgaya niya na isang elected Vice President. Biruin nyo na lang yung mga sinabi niya na ipapahukay niya ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Eldarin Marcos Sr. At ipapatapon niya daw sa West Philippine Sea. Hindi po normal yan, mga kaibigan. Pangalawa, yung sinabi niya, napupugutan niya raw ang ulo di umano ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Hindi po normal yan, mga kaibigan. Kahit sabihin natin na pabiro o joke o nasabi niya lamang as elected official, as government official, hindi po katanggap-tanggap ang ganyan attitude ng isang, lalo na sa isang katulad niya na pangalawa sa pinakamataas na may kapangyarihan sa ating bansa dito sa Republika ng Pilipinas. Ang dapat dito, gamitin yung mga sinabi niya para ipa-impeach, tanggalin dahil hindi isang normal ang ating Vice President na si Sara Duterte, bagkos isa siyang abnormal na babae. Gumawa na naman ng ingay ang lukalukang Sara Duterte at dire-diretso na naman ang birada niya. At kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi laban kay PBBM at sa Marcos family. Maalalang unang sinabi ni Sara na hindi daw sila naging friend ni President Bongbong Marcos. At nakilala lamang niya ito nung mismong kampanya na nila. Ang totoo daw niyan, kakilala ay si Senator Amy Marcos. At ito daw ang nanligaw sa kanya noong upang tumakbo bilang Vice President ni President Bongbong Marcos. Dahil alam daw ng mga Marcos na matatalo sila ni Leni Robredo kapag hindi siya kumampi sa mga ito. Para bang pinalalabas pa niya na malaki ang utang na loob ng pamilya Marcos sa kanya at sa pamilya Duterte. Dahil kinampihan niya ang mga ito, oo, maaaring nakatulong sila sa isa't isa para sa boto. Pero tandaan mo, Sara, na almost some obstructly paying boto ninyo ni President BBM 31.6 versus 32.2 million, kaya huwag kang ambisyoso at huwag ilusyonada na magsasabing ikaw ang nagpanalo kay PBBM dahil hindi malaki ang lamang o agwat ng boto mo sa kanya. Also, katatapos lang ng termino ng tatay mo noon. Kaya may makinarya pa kayo noon para makahakot talaga ng boto para sa iyo. Ngayon, kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo, tila ka bang nabubuang at nahihibang. Hindi ko alam kung papaano pagpapalaki ng magulang mo na ginawa sa iyo at edukasyon na nakuha mo
para ibuka mo ng ibuka ang bunganga mo. Puro kabubuhan at katangahan ang lumalabas. In becoming of Vice President, ika nga ng mga mambabatas. At saan ka naman nakakita ng matinong tao, lalo na at isang high-ranking opisyal ng ating gobyerno, ang magsasabi na naisip niyang pugutin ang ulo ng ating presidente. Kung tutuusin, ay isa itong threat sa kaligtasan ng ating Pangulo dahil ang ganyang salaysay ay nagpapakita lang na isa kang pigsupat, wala kang tamang pag-iisip. Parang maisip mo o ma-imagine mo na pinupugutan mo ng ulo ang Pangulo ng Pilipinas. Ito ay tahasang grab threat, pwedeng dahilan para maipa-impeach ka na sa pwesto mo. Pangalawa, ang balak mong pambabastos o discrimination sa mga labi ng dating Pangulo Ferdinand Marcos, nais mo pang itong hukayin at itapon sa West Philippine Sea, kundi ka ba naman talaga tinamaan ng saltik sa pag-iisip? Para kang may ubo sa utak, Sara Duterte, anak ka nga ng ama mo. Parehas kayo, puro salita at kabalastugan, hindi kayo nararapat maupo sa kahit anong mataas na posisyon sa gobyerno. Parehas kayong kahihiyan ng ating bansa. Ngayon, Sara Duterte, hinahamon kita na magpa-check up sa mental hospital. Ako, aminado ako na regularly ako ay nagpapa-check up at may gamot na iniinom para sa akin mental health. Pero never kong naisip o never akong nagbitiw ng mga ganyang salita laban sa kapwa ko. Never akong nakaisip na maghukay ng patay at pumugot ang ulo. Yang mga ganyan kaisipan ang mga tanging psikopat na lamang ang nakakaisip. Malala ka, Sara. Kung ako sa iyo, ipagamot mo na yan bago pa lutuluyan kang maging scornets. Kakaiba ang tama mo sa utak. Payong kaibigan lang, Sara. Sumailalim ka sa gamutan, hindi pa huli ang lahat. May lunas pa din naman ang pagiging luka-luka mo. Ipa-impeach ka na, putang ina mo. Yes, BP Sara, total pinag-uusapan naman ngayon na kung saan sinasabi ng mga panawagan ng mga ibang congressman na mag-try ka na magpatingin sa psychiatrist para makatulong sa iyo at para malaman mo rin kung ano ba ang attitude ng buhay mo, ano ba ang kakulangan sa isip mo para makita natin kung ano ang tumatakbo dyan sa kokote mo. At kung may bumubulong ba na ikaw lang ang nakakarinig para malaman natin. Baka mamaya iba na bumubulong sa'yo at mabigyan ka ng sapat na medical attention. At take note, this coming October 29, next week, naka-schedule ako ng check-up sa National Center for Mental Health. If you want, pwede tayong magsabay at parehas tayo magpa-check. Parehas tayo magpatingin ng kokote kung sino ba ang baliw. BP Sara, kung nababaliw ka na ba dahil ikay nakikita ko na isa kang lukaret.